Hello, my name is Risa Magos Baco and ako ang mama ni Gia. Pinapayagan ko silang gumawa ng videos dito sa YouTube at kami ay naka-supervise sa kanilang content para siguradong ligtas at angkop ito. Magandang tanghali sa inyong lahat mga ka-Gianatics. Ako po ang inyong host Gia Baco at ito ang Sunday Spark Live. At ngayon naman, panibagong linggo, panibagong pag-uusapan na naman. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. At kung interested kayo sa ating topic, huwag kalimutang mag-post sa inyong social media accounts at huwag din kalimutang isali ang hashtag ni hashtag #AzazL-Set-Na. At ito pa, ang bongga ng ating YouTube channel. Dahil tayo ay nakakuha na ng 2.60k subscribers sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-subscribe mga ka-Gianatics. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, isearch lang ang GIACHANNEL and click subscribe and the bell button. At dahil dyan, magbabalik pa ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon kung saan ang turismo ay naging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa, ang mga rural na lugar ng Pilipinas ay lumalabas bilang mga potensyal na destinasyon na may kayamanang pangkalikasan at pangkultura na maaaring maibahagi sa mga lokal at dayuhang bisita. Ang mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsabling turismo na isinasagawa ng Department of Tourism o DOT at Department of Environment and Natural Resources o DENR kasama mga lokal na pamahalaan ay naglalayong palawakin ang mga benepisyo ng turismo habang tinitiyak na mapanatili ang mga yaman ng kalikasan at kultura. Ang mga ulat mula sa DOT ay nagpapakita na ang mga rural na lugar na nagpapatakbo ng mga ganitong programa ay nakakakuha ng mas maraming bisita. Nagkakaroon ng mas maraming trabaho sa mga larangan tulad ng pagtuturo ng turismo, paghahatid ng serbisyo at pagbibenta ng mga lokal na produkto. Bukod pa rito, ang responsableng turismo ay nakakatulong na bawasan ang negatibong epekto ng turismo sa kapaligiran tulad ng polusyon at pagkasira ng mga ekosistema. Habang binibigyan diin ang paggalang sa mga tradisyon at paraan ng pamumuhay ng mga lokal na komunidad. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Isa sa mga pinakamahalagang epekto ng mga ganitong programa ay ang kanilang kontribusyon sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar. Maraming lokal na negosyo tulad ng mga pension house, kainan, tindahan ng mga souvenir at mga serbisyo sa transportasyon ang lumalago dahil sa pagdagsa ng mga bisita sa mga tanawin ng turismo. Ang mga pag-aaral mula sa mga universidad tulad ng University of the Philippines, Visayas at Silliman University ay nagpapakita na ang mga programa na responsableng turismo ay nagre-resulta sa mas mataas na kita para sa mga lokal na mamamayan. Dahil ang mga kita mula sa turismo ay direktang napupunta sa mga negosyong pag-aari ng mga taga roon. Maraming komunidad ang mga nagtataguyod ng mga aktibidad tulad ng mga paglilibot sa mga taniman,
mga paglabas ng katutubong sayaw at musika, at mga pagbisita sa mga kultural na sitio na nagbibigay daan sa mga bisita na makaranas ng tulay na kultura ng Pilipinas, habang nakakatuloy sila sa mga lokal na tita. Bukod pa rito, ang mga programa ay nagtuturo sa mga lokal na negosyante at mga guya ng turismo, tungkol sa mga pamantayan ng magandang serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at paggalang sa mga kultural na tradisyon. Mga bagay na mahalaga para mapanatili ang interes ng mga bisita at gawing kaakit-akit ang mga destinasyon sa mahabang panahon. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Bukod sa pagpapalakas ng ekonomiya, ang mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at responsableng turismo ay malaki rin ang kontribusyon sa pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Maraming komunidad ang mga nagsasagawa ng mga gawain para mapangalagaan ang mga tanawin tulad ng mga puok na may kultural na kahalagahan, mga kagubatan, mga anyong tubig at mga tanawin ng dagat. Dahil alam nila ang mga ito ay mahalaga, hindi lamang para sa turismo, kundi pati na rin para sa kanilang sariling pangangailangan. Ang mga dokumento mula sa DENR ay nagpapakita na ang mga lugar na may programa sa responsabling turismo ay nagpapakita ng mas mahusay na pangangalaga sa mga ekosistema, mas mababang antas ng pagkasira ng mga yaman at mas mataas na kamalayan sa kahalagahan ng pagpapanatili. Nagawa din itong palaganapin ang mga tradisyonal na kaalaman at kasanayan ng mga lokal na komunidad tulad ng mga paraan ng pangangaso, pagsasaka, paggawa ng mga kagamitan, at mga ritual na kaugnay ng kalikasan. Maraming mga paaralan sa mga rural na lugar ang isinasama na rin ang mga aralin tungkol sa lokal na kultura at pangangalaga sa kapaligiran sa kanilang curriculum, na tinitiyak na maunawaan at pahalagahan ng mga kabataan ang mga yaman ng kanilang lugar. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na ang epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at pagpapalaganap ng responsableng turismo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar at pagpapanatili ng mga kultural at kalikasan na yaman ng Pilipinas. Gayunpaman, mayroon din namang mga hamon na kinakaharap ng mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at responsableng turismo sa mga rural na lugar ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakulangan ng sapat na infrastruktura tulad ng mga kalsada, kuryente, tubig, at mga pasilidad sa sanitasyon sa ilang destinasyon na maaaring makahadlang sa pagdagsa ng mga bisita at pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo. Ang kakulangan din ng pondo para sa pagpapanatili ng mga tanawin, pagsasanay ng mga tauhan, at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa responsableng turismo ay minsan ay naghihigpit sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Bukod pa rito, ang ilang lugar ay nahaharap sa mga hamon tulad ng labis na dami ng mga bisita na maaaring magdulot ng pagkainis sa kapaligiran at mga lokal na komunidad. Pati na rin ang pagkakapare-pareho ng mga produkto at serbisyo na maaaring makaapekto sa reputasyon ng mga destinasyon. Sa kabila ng mga ganitong hamon, ang mga kasanayan mula sa iba't ibang bansa sa Asia tulad ng Cambodia at Palau at ang mga testimonial ng mga lokal na komunidad sa Pilipinas ay patuloy na nagpapakita na ang mga programa sa pagpapaunlad ng mga tanawin at responsableng turismo ay may malaking potensyal na gawaing mas maunlad ang mga rural na lugar habang tinitiyak na mapanatili at mapagyayaman pa ang mga kultural at kalikasan na yaman ng bansa.
Maraming salamat po sa mga manunood sa amin ngayong tanghalian na ito. At sana nag-enjoy po kayo sa ating topic ngayong linggo. At nakikita rin po namin ang inyong mga thoughts gamit ang hashtag na hashtag SSL. See you next Sunday dito lang sa Sunday Sparklight.